Medyo kalmado na ako nang umalis si Honey saglit at magpaalam na bibili ng makakain. Naiwan kami ni Daddy doon habang nag-uusap tungkol kay Kiran. What did you and Kiran argue this time, Hana? Ilang araw na iyong hindi makakonsentrate sa meeting dahil hindi mo hinaharap tuwing pupunta sa bahay. Sabi niya nang tuluyan na kaming mapag-isa. Umiwas ako ng tingin at pasimpleng umirap. If you only knew, Dad. Kung alam mo lang na ginagamit lang niya ako at ang impluensya mo, ay baka hindi mo na siya iisipin ng ganyan. You're still the CEO of the company, Dad. Why don't you just choose who's going to be the president of YS? Sabi ko, imbes na sagutin ng pang-usi sa niya. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan pang pagbotohan ang bagay na iyon. We all know that Kiran have second to the highest shares and was considered as the co-founder of YS. You think I didn't consider that? Nakalukip-kip na sagot niya. Muling umirap ako sa kawalan. Bakit hindi na lang kasi ibigay sa kanya yung title? Hindi naman niya kailangan gawin lahat ng ito para lang makuha ang gusto niya. Alam ko namang meron siyang gustong patunayan sa uncle niya. Pero ang gamitin pa ako para magawa niya iyon ay sobrang hindi ko matanggap. Habang iniisip kong baka planado lang niya lahat mula sa pagtulong sa akin noong mga panahong nag-move on ako kay Joel, lalo lang nadadagdagan ang galit ko sa kanya. Kung pwede lang na ibigay na lang ang shares ko sa kanya para tumigil na siya, gagawin ko na. Just give him the dumb position. Mariimbulong ko na hindi na naiwasan ang pait sa boses. Bumuntong hininga si Daddy bago muling nagsalita. I can even give him the position now and be unbothered, Hana. Alam kong kahit wala ko sa YS, ay mapapatakbo ng maayos ni Kira ng kumpanya. I've seen how competent and diligent he was for the past years. I don't think YS would continue making its way to the top without him. Tuloy-tuloy na sabi niya at saka umiling. I don't know why he's always turning my offers down, though. Lalo tuloy niya akong napapahanga because of his humility. Dagdag pa niya na nangingiti. Umirap ako. Maybe I was just trying to impress you, Dad. Maybe that was part of his strategy to easily get your side. Gusto ko sana sabihin pero pinigilan ko ang sarili. Wala namang mangyayari kung makikipagtalo pa ako. He isn't bewitched by that guy at wala akong maririnig panigurado mula sa kanya kung hindi puro positive lang. Maya-maya bumukas ang pinto at pumasok si Mommy. Napakislot kaagad ako at napalunok na magtama ang mga paningin namin. Mommy? Mahina at alangang tawag ko. Tumayo si Daddy at sinalubong siya ng yaka pero pinalo niya lang ang braso nito kaya napahalakak si Daddy. I love you, Mommy. Hindi mo naman ako matitiis, diba? Panunuyo ni Daddy habang niyayakap siya sa bewang. Panay-irap at hawi ang ginagawa ni Mommy sa kanya. Tigilan mo ko, Henry. Hindi ko natutuwa sa ginawa niyong dalawa. Pasupladang sabi niya at inilipat ang tingin sa akin. Napalunok ako at napayuko habang kinakagat ang ibang labi. Another set of tears were trying to form in my eyes. Narinig kong binubulungan ni Daddy si Mommy para pakalmahin pero nagpatuloy siya sa pananarmon sa amin. Hindi niyo alam kung anong posibleng epekto na ginawa niyo lalo na kay Kiran. He has a 4-year-old son na wala siyang kaalam-alam. My God, Hana! Ano bang naisip mo at gumawa ka ng ganito kalaking iskandalo? Napahilot na siya sa sentido niya at ayaw niyang magpaawat kay Daddy. Nang tingnan ko si Daddy ay marahang tumangulang siya na parang sinasabing hayaan lang si Mommy. Ganun nga ang ginawa ko. I let her vent everything out at halos pili lang ang mga tanong niya na sinasagot ko. I don't know why I can't tell her exactly the reasons why I chose to hide everything from him. Siguro ayaw ko rin na ma-disappoint si Mommy kay Kiran. A part of me doesn't want to tarnish whatever relationship they have. And the issue between me and Kiran don't do anything about them. Maayos ang pakikitungo niya sa buong pamilya ko kaya sa akin na lang kung ano man ang hinanakit na meron ako para sa kanya. Bago man ang hali kinabukasan ay hinihintay na lang namin ang results na ibapantas na ginawa kay Harvey bago siya tuluyang iuwi. Kagabi ay umuwi din sila Mommy at ako lang at si Kira ang naiwan dito sa ospital para bantayan si Harvey.
I have heard from Honey that Kieran was also in the same hospital dahil hindi pa rin tuluyang maayos ang kondisyon niya at katulad ni Harvey ay kinuhanan din siya ng mga test. Dumating sina Honey at Troy na agad nilaro si Harvey na masigla na ulit at nagsusuplado pa dahil nagyayaya ng umuwi. He hates needles and syringe kaya halos magwala siya kanina nang kinuhanan pa ng sample ng dugo. Do you know where my mom's friends lives? Rinig kong tanong ni Harvey kay Honey matapos niyang halikan ng halikan sa pisngi ang anak ko. Whose friend? Your mom has a lot of friends, Harvey. Sagot naman ni Honey. I guess he's talking about Kieran. Si Troy sumagot kaya agad na napalingon ako sa gawin nila. Natameme agad sa Honey at napatingin sa akin. Kieran? No, my mom hates that name. He was the bad guy in her favorite book. Bibong sagot ng anak ko. Halos mapapikit ako nang matandaan niya ang sinabi ko sa kanya nung una magtanong siya tungkol kay Kieran. Some kind of a villain, ha? Parinig ni Honey habang nanliliit ang mga matang nakatingin sa akin. Troy smirked and whispered something to her. Natatawang ibinalik ni Honey ang tingin kay Harvey. But the guy you were asking was a good guy, Harvey. Not all Kierans are bad. You like him so much, don't you? Sabi ni Honey na describe pa si Kieran, kaya sunod-sunod na tumango sa Harvey. Yeah, I like him, but I didn't see him around. Do you know where he lives? Inasandang tanong ni Harvey. Halos mapasa po ako sa noo dahil sa patuloy na paghahanap niya kay Kieran. Of course, Harvey. Uncle Troy is his cousin. He knows exactly where Kieran's live. Nakita kong yumukol si Troy at nginitian sa Harvey. Inabot kaagad ni Harvey ang mga braso niya kay Troy, kaya napangiti siya at kinarga ito. Let's go, this place. Yaya niya na makasampa kay Troy. Agad na nilapitan ko sila. You can't go there, Harvey. He's busy. He's probably in his office now. Paliwanag ko. Sumimangot kaagad siya tumigpit ang kapit sa leeg ni Troy. Where is his office? Tanong niya pa ulit na mukhang doon naman balak na puntahan. Tawa ng tawa sa Honey kaya pinandilatan ko siya. Come here. You're hungry, right? I'll give you some madanas. Sabi ko't kinuha siya mula kay Troy. Sumama naman siya pero agad din nagtantrums nang hawak ko na. Kung ano-ano ng pang-uuto ang sinabi ko ay ayaw niya pa rin tumigil sa pag-iyak. Dati-dati naman ay hindi siya ganito kahirap patigilin. Kapag sinabihan ko ay nakikinig at kumakalma. Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto ng private room kung nasaan kami kaya na-focus agad ang atensyon namin doon. Napasingap ako na makita si Kieran na pumasok, kasunod ang daddy at mommy niya. Kieran's cold and emotionless gaze was fixed in mine. Naglakad siya palapit sa amin ni Harvey. Halos hindi ako makahinga habang hinihintay siyang makalapit. Kahit ang ginagawang pagbati ni na Troy at Honey kina Mr. and Mrs. Samaniego ay hindi ko na nasundan dahil ang buong atensyon ko ay nasa kanya at sa mga tingin niyang hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Naglikot kaagad sa Harvey na malayo pa lang ay iniaabot na ang mga kamay kay Kieran. You okay now? Feeling better? Malambing na tanong ni Kieran kay Harvey habang inaabot niyang anak ko. Sa pagkuha niya kay Harvey ay halos mapadikit pa siya sa akin kaya muntik na ako mapapikit nang malanghap ang pamilyar na bango niya. Yeah, I'm better now. I'm not sick anymore. Where have you been? Anyway, I missed you. Rinig ko sabi ni Harvey at niyakap pa siya sa leeg. Napalunok ako. Hindi ko magawang salubungin ang mga tingin ni Kira na alam kong nakatutok ngayon sa akin. I have missed you so much too, baby. Rinig kong sagot ni Kira na parang may kahalong hinanakit sa tinig. Napalunok ulit ako at tumingin ng malalim bago binati ang parents niya na abala sa panunood kina Kieran at Harvey. Good afternoon po. Alam ang bati ko na Mr. and Mrs. Samaniego. Lumapit agad ang mommy ni Kieran sa akin kaya napayuko agad ako. I was expecting their rage. I deserved it. Ilang taon kong ipinagkait sa kanilang apo nila kaya tatanggapin ko kung ano man ang masabi nila ngayon sa akin. Muntik pa ako mapaatras nang marahan lumapit siya sa akin at kabigin ako para sa isang yakap. Napalunok ako sa gulat at agad naramdaman ang pamamasa ng gilid ng mga mata, lalo na nang marahan niyang himasin ang likuran ko. Thank you for raising my grandson well, Iha. You know, it wasn't easy for you. You did well. Mainang sabi niya habang humihigpit ang yakap sa akin. Hindi na nagpapigil ang mga luhang
namumuo sa gilid ng mga mata ko. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng mga iyo na hindi ko na napigilang humikbi sa yakap niya. It was the first time that someone told me I did well after all the decisions I have made in the past. Parang ngayon lang may naka-appreciate ng hirap na dinanas ko nang palakihin ko sa Harvey. It was as if someone finally accepted my flaws and appreciated me. Humigpit ang yakap ko sa kanya pero hindi ako makapagsalita dahil sa tindi ng emosyong nararamdaman. Nakita ko lumapit din si Mr. Samaniego sa akin at tinapik ang balikat ko at pinisil ng marahan. Thank you, Iha. Thanks for introducing us to my first grandson. Sabi niya kaya lalo ko napaiyak. Pinalon na Mrs. Samaniego ang asawa niya kaya napatingin ako sa kanila. Babe, bakit ka naman nananakit? Nagtatanong na reklamo niya sa asawa habang hinihilot ang brasong pinalo nito. That's your son a lesson. Manang-mana kasi yung babaero. Sermon niya sa asawa. Nasa bandang bintana si Kiran at Harvey, kaya hindi nila naririnig ang pinag-uusapan namin. Matagal na ako nagbago, di ba? Why are you suddenly bringing up the past? Nagkakamot sa ulo na reklamo ng asawa niya at saka mabilis na naglakad papunta kina Kiran nang pandilatan nito ni Mrs. Samaniego. Napatingin ako sa kanya nang gagapin niya ulit ang kamay ko. Kung ano man ang ginawa ni Kiran sa iyo noon ay sana'y mapatawad mo siya, Iha. Ginawa na kasi namin ang lahat para ilayo iyan sa mga babae pero parang hindi talaga sila nauubos at kung sino-sino na lang ang naliling sa pangalan niya. Lumungkot ang mga mata nito at marahan tinapik ang kamay ko. We heard from your parents that you also hide it from them. I can't believe my son put you in that situation and let you struggle alone. I'm really sorry, Iha. Patawanan mo sana kami. Pagsusuma mo nito, hindi ako makapagsalita o mas tamang sabihin, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Katulad nila mommy, wala din naman silang kaalam-alam sa mga nangyari sa amin ni Kiran, kaya wala akong makapang kahit na anong hinanakit sa kanila. Mas iniisip ko pa nga na sila ang mayroong hinanakit sa akin dahil sa ginawa kong pagtatago sa apo nila. Nagkukwentuhan pa kami ni Mrs. Samaniego na lumapit si Kiran sa gawin namin habang karga pa rin sa Harvey. Ganun pa rin ang mga mata niya nang muli magtama ang mga paningin namin. Mommy, tawag na Harvey kaya napatingin kami sa kanya. What is it, baby? Are you hungry? Tanong ko habang tinitingala siya. Umiling kaagad siya at tumingin muna kay Kiran bago ibinaling ulit ang tingin sa akin. Is it true that he is my dad? Tanong niya kaya agad na natigilan ako. Agad na tinignan ko si Kiran pero hindi nagbago expression niya. Humugot ako ng malalim na hininga bago marahang tumango at pilit na nginitian siya. Namilog kaagad ang mga mata niya at muling sunulyapan si Kiran. Can I call you daddy now? Inosenteng tanong niya. Kiran laughed and kissed his cheeks. I've been waiting for you to call me that, Harvey. Nakangiting sabi ni Kiran. Hinawakan ni Harvey ang dalawang tenga niya at pinisil iyon. Pabirong nilukot ni Kiran ang muka kaya bumungusngi si Harvey. Daddy, you want more? Bibuntanong pa niya. Ngiting-ngiti si Kiran habang tumatango. I looked away when I saw his slightly teary eyes. It was as if he was trying to hold back his tears. I also want more kiss. Sabi niya at hinalikan sa Harvey at tawa naman ang tawa ito habang binabanggit ang salitang daddy. Kiran, you ungrateful son. Nanliit ang mga mata ni Mr. Samaniego kay Kiran. Agad na lumapit si Kiran sa daddy niya at ipinakilala ito kay Harvey. Call me Lolo Daddy. Apo please. Or Lolo Guwapo na lang kaya? Lolo Pogi? Pwede ring Lolo Handsome. Kwelang sabi nito. Hindi ko mapigilang ngumiti na makita ang pagtaas ng kilay ng asawa nito. Kumunot ang noo ni Harvey dahil hindi niya marahil maintindihan ang sinasabi nito. Hindi po nakakaintindi ng Tagalog. Singit ko. Namilog ang mga mata ni Mr. Samaniego at tumango-tango bago hinarap ulit sa Harvey. Okay, just call me Lolo Von. Harvey, your Lolo Henry was handsome too. It might only confuse you, right, babe? Tanong pa nito sa asawa. Kinurot naman agad ni Mrs. Samaniego ang asawa sa braso bago nakangiting hinarap ulit sa Harvey. Hi, Harvey. I'm your Lola Nix. Pakilala niya at saka pinisil ang pisngi ng apo at hinalikan. Greet them back, Harvey, and give them a hug. They are the parents of your
Daddy Kiran. Halos hindi ko mabanggit ang pangalan niya. Nakita kong sumama si Harvey sa dalawang mag-asawa at medyo lumayo sa amin. Kaya naiwan kami ni Kiran doon. Tumikim ako para kunin ang atensyon niya, pero mukhang hindi siya nakakahalata. Halos malaglag ang pangako nang iwanan niya ako doon at lumapit sa gawin nila Troy at Honey na may pinag-uusapan kung ano. Umikot ang mga mata ko at pinatay siya na masamang titig kahit na nakatalikod naman na siya sa akin. Siya pa talaga may gana magsuplado, ha? Seriously? Bulong ko habang inaayos ang mga gamit ni Harvey dahil maya-maya lang ay paniguradong pwede na kaming umuwi. Normal naman ang results ng laboratory at ibang allergy test ni Harvey. Sadyang sa pusa lang talaga siya may allergy na siyang namanan niya kay Kiran. Ang sabi ni Mrs. Samaniego kanina ay alam naman daw ni Kiran na allergic siya sa pusa, pero na makita daw niyang kakagatin ng pusa sa Harvey dahil hinawakan nito iyong buntot ay hindi na siya nagdalawang isip na kunin ang pusa at ilayo ito kay Harvey. It was probably his fatherly instinct that pushed him to do that. Kahit na nasasakyan na kami, pauwi, ay hindi man lang niya ako kinakausap. Tuwing mapapatingin naman ako sa gawin niya ay nakatitig na kaagad siya sa akin pero blanco expression at agad na nag-iiwas ng tingin. Kaya nang minsang mapatingin ulit siya sa gawi ko ay inirapan ko siya ng todo. Kahit nang nasa bahay na kami ay ganoon pa rin. My mom hugged him tight at sinalupa ang mukha niya. Si daddy naman ay tinapik pa siya sa balikat. So, you are harvested? Kuya Kiran? That's why you are both addicted to bananas. Komento na Dame at nakapag-high five pa sa kanya. Ginulo naman ni Kiran ang buhok nito. Rowan bumped his fist to him and they smirked at each other. Muling napairap na naman ako. He said okay with everyone else here except for me. Nang muling lungunin niya ako ay naglakad siya palapit sa akin. Umismid ako at hindi pinahalatang inaabangan siya at saka nagpatuloy sa paglalakad. Harvey was already sleeping in my shoulder. I'll help you carry him. Sabi niya na inungusan ko lang. Ako na. Mariing sabi ko habang nakairap na naglalakad paakyat sa hagdan. Hindi siya nagsalita at nakapagtalo pero ramdam kong nakabuntot siya sa amin. Inis na inis ako sa ginagawa niyang pang-iignora sa akin. Samantalang siya itong maraming dapat na ipaliwanag. Anong gusto niya? Ako pa maunang mag-approach sa kanya na mag-usap kami? The hell I would do that. Mamuti ang mata niya sa kayintay. Hindi ako maunguna makapag-usap. Ako na dito, Kira. You can do your things downstairs. Rinig ko sabi niya kay Kira at saka inayos ang mga gamit na Harvey. Pagkababa ko kay Harvey sa kama ay nakita ko siyang nakatingin sa akin na halatang naghihintay ng susunod na gagawin. Paki-on ang aircon. Bababa lang ako para sterilize sa mga feeding bottles niya. Sabi ko't inayos muna ang sarili. I'll do it. Just tell me what to do. Pamimirasinta niya. Umismid ako't umiling. Ako na. Just stay here and look after him. Maya-maya lang ay magigising na yan. Tell him I'm just preparing his milk kapag hinanap ako. Bilin ko bago bumaba. Tumango naman siya at saka lumapit na sa kama. What happened, Kambal? Mati na kayo? Tadyo ka agad ni Honey nang maabutan ko siya sa kusina na pumapapak ng mga strawberries. I rolled my eyes at her. Hindi nga siya namamansin tapos magbabati. Aso siyang kakausapin ko siya. Nakairap na sabi ko habang inaayos sa mga feeding bottles sa sink. Sus, Kambal, huwag kang pakipot dyan. Hindi naman bagay sa marupok na katulad mo. Nang aasar na sabi niya, pinalitan ko siya ng mga mata na agad. Natigil nang magmura siya at ibaba ka agad ang kinakain. Kumunot ang noo ko. Bakit? I don't like the fruits either. Hindi ko alam kung anong kakainin ko, Kambal. I'm hungry but I can't decide what to eat. Parang maiiyak na nasabi niya. Natatawang nilapitan ko siya tinaplo sa likod. Eat something for now to fill your empty stomach. Tatawagan ko si mami sa itaas para maipagluto ka ng gusto mo. Sabi ko. Tumango naman siya matapos ko matimplahan ng gatas sa Harvey ay dumiretso muna ako sa kwarto nila mommy. Kinagat ko ibabang labi ko nang maalalang hindi pa pala niya ako napapatawad. Hana, what is it? Si Daddy ang nagbukas ng pinto. Mom was sitting in front of the mirror fixing her face. Mukhang kaliligo lang at kasalukuyan naglalagay ng kung ano sa muka. Honey can't decide what to eat. She probably wants Mom's dish. Sabi ko't kinagat ang ibabang labi.
Downstairs. Sagot ni Mommy. Tumango lang ako at lalabas na sana pero tinawag niya ako. Kieran's parents will come over dinner. Prepare yourself. Bilin niya. Tumango lang ako at lumabas na ng kwarto nila. Tulog pa rin si Harvey nang makabalik ako sa kwarto. Agad na nag-angat ng tingin si Kieran sa akin nang makita niya ako. Hana? Halos sabay pa kami nagsalita. Bumuntong hininga ako at sinarado ang pinto bago muling hinarap siya. Ano yun? Tanong ko. You, go ahead first. Sabi naman niya. Umismid ako tumalukip-kip. No, you talk first. Sabi ko. Bumuntong hininga siya at marahan tumango. I want my son to carry my name. Sabi niya. Natigilan ako at napalunok. I was anticipating this. That was normal. After all. Sure. Hindi ko naman yun ipagkakait sa iyo. You can have him change his surname. But I can't let you have him. Diretsong sabi ko. Ang kaninang walang emosyon niyang mga mata ay nagkaroon na ngayon ng emosyon. Naging mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib niya na parang pinipigilan ang sarili magsalita pa. What do you mean by that? Tanong niyang hindi inaalis ang tingin sa akin. Nilabanan ko ang titig niya. Saan pa rin titira sa Harvey? If you think you can get him just because you are his father? Tumawa siya pero hindi yun umabot sa mga mata niya. Anger was now evident in his eyes. Then, I have no other choice but to change your surname too. Sabi niya. Laglag ang pangako habang isa-isang iniisip ang mga sinasabi niya. I was still in the middle of digesting what he said when he murmured again. You're gonna marry me if you still want to live with my son. He said with finality in his voice. What did you say? Marry you? Halos magpanting ang tenga ko dahil sa sinabing niya. I almost lost my cool when he said he wouldn't let Harvey live with me unless I am going to marry him. That's bullshit. I can't help myself but curse. He's not just being self-centered here. He's also being dominant. Kung inaakala niyang katulad pa rin ako ng naive na Hana na napaikot niya noon ay nagkakamali siya. Lalo pa ngayon na alam ko sinadya niyang lapitan ako at paamuhin dati para magawa niya ang gusto niya. Kunot ang noong tinitigan niya ako. It was as if he couldn't believe he was seeing my wrath right in front of him. He's gonna see it more often kung ipagpapatuloy niyang ginagawa niya. What's your problem, really? I told you before that I want us to be official even before I knew that I have a son. Nakatiimbagang nasabi niya. I cursed again. Lalong dumilim ang ekspresyon ng mukha niya. Marriage was so convenient to you, huh? Sabagay, through that shit, you can easily do what you want. Tumatango-tango sabi ko habang mapait siyang iningitian. Fine, I'll marry you. I'm going to make everything easy for you, like what you always wanted. Mariing sabi ko at tinitigan siya. I'll see to it that everything I am about to say now is going to get through his darn head. But let me tell you that I will only do this because I want to keep living with my son. So, you better not expect too much for having me as your wife. I said while grating my teeth. Pabagsak na sinarado ko ang pinto ng kwarto at nang mamadaling bumaba ng hagdanan. I can't believe I will be dealing with this kind of situation. I didn't expect that he would want the full custody of my child. Was he trying to get even because I tried to hide Harvey from him? Dahil kung pakakasalan niya lang ako para magiganti sa ginawa kong pagtatago sa anak niya, hindi ako magpapatalo. I'll see to it that he will regret having me as his wife. Inis na pinalos ko mga luhang hindi ko na malayang lumalandas na pala sa aking mga pismi. The hell with those tears. Parang wala ng araw na hindi tumutulo ang mga luhang ito. I have been crying a lot these days, and it frustrates me even more to think that the one who caused it was the same person who put me in this darn situation. Kailan ba siya magsasawang saktan at paiyakin ako? Talaga bang nakasulat na sa tadhana ko ang makilala siya at masaktan ng paulit-ulit dahil sa kanya? Kung ganun nga, then I would want to change that miserable fate. If only I could go back time and would have a choice, I would rather choose not to meet him and get involved with him. Kinagabihan ay dumating nga si Kieran kasama ang pamilya niya. He looked so formal, with his long sleeve, white polo na nakarolyo hanggang sa siko.
He styled his hair like he usually do when he was at the office. He looked so good, but I can't appreciate it now because of my sitting anger towards him. Nagigigil pa rin ako at naiirita sa tuwing maaalala ko ang pinag-usapan namin kanina. He was all eyes on me the whole time at gusto kong pagsisihan ang pagsusuot ko ng silky beige cocktail dress na ito na si Honey ang may pakana. My cleavage was showing in this dress, kaya manyakas na si Kieran ay hindi tuloy may alis ang tingin sa akin. Inis na inis ako kapag nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin na parang may gustong sabihin na hindi niya masabi-sabi. Nakakairita dahil hindi man lang siya nahihiyang nahuhuli ko ang mga ginagawa niyang paninitig. Mommy, I want more banana cake. Ungot ni Harvey sa gilid ko nang nasa garden na kami at kasalukuyan na ngayong pinag-uusapan ang sa kasal naman na Troy at Honey. His parents were in Europe, kaya siya muna at ang parents ni Kieran ang nakikipag-usap kina Mommy. We have decided to have a private beach wedding at the end of this year dahil may mga upcoming projects pa sa YS si Kieran at gusto ko din muna magtrabaho muna dito. Gusto sana ng pamilya ni Kieran na gawing engrande ang kasal pero tumutol ako. Mabuti na lang at nakumbinsi sila na ayoko lang na pagpiyastahan ng media ang kasal namin. Kaya mas gusto ko yung private at gawin na sa lalong madaling panahon. I don't wanna be burdened with long wedding preparations na hindi naman bukal sa loob ko. If I am going to marry in my terms, syempre gusto ko sa simbahan at hindi mamadaliin ang preparations. But this wedding is just for a show at wala akong planong bigyan ito ng ganoon karaming oras. Yumuko ako para punasan ng mga mugmug sa gilid ng labi ng anak ko. That's enough for today, Harvey. Tomorrow, you will have your banana cake again. No more sweets tonight anymore, okay? Paliwanag ko pero nagsimula na siya mag-tantrums na naman. Napapatingin na si na Mommy sa gawin namin kaya kinarga ko na siya para ilayo muna sa mga nag-uusap. How about milk? I'll get you. No! Tanggi niya kaagad at lalo nagwawala sa hawak ko. Hindi naman ako namamalo pero parang gusto kong mamalo ngayon. I want more banana cakes! Iyak niya kaya nakagat ko ibabang labi dahil sa panggigigil. What's the matter? Napalingon ako nang marinig ang boss ni Kieran sa likod na mukhang nakita ang pag-alis namin sa garden. Umikot ang mga mata ko at umismid. Naglikot kaagad sa Harvey na makita siya. Daddy! Tawag niya kaagad habang iniaabot ang braso kay Kieran. Inis na bumuntong hininga ko tumigil sa paglalakad para harapin siya. Yes, baby? Why are you crying, Malambing na tanong niya habang kinukuha sa Harvey sa akin. Kitang-kita ko ang pagbaba kaagad ng tingin niya sa dibdib ko. Nang magkalapit kami, hinawakan ko agad iyon nang maiabot ko sa kanya ang anak niya. He already ate too much sweets tonight. Don't give him anymore. Pasuplada ko sabi habang tinitingnan si Harvey na halatang inaantok na kaya nagpapapansin na naman. Umungot si Harvey at nagsimulang umiyak na naman nang marinig ang sinabi ko. Sinayaw-sayaw siya ni Kieran at nakita kong binulungan ng kung ano-ano. Tumigil naman si Harvey at kinusot-kusot ang mga mata habang naghihikab. Umikot ang mga mata ko at napapairap sa kawalan. May pinagmanahan talaga. Bulong ko na mukhang narinig niya kaya umungol siya pero hindi nagsalita. Should I put him in bed? Tanong niya na mapansing inaantok ng anak. Yeah, walang ganang sagot ko. Saan na lang talaga ay makatulog na kaagad sa Harvey at baka hindi na naman niya paalisin agad si Kieran ay mahirap na. Ayoko mapag-isa kami sa kwarto lalo na ngayong naiinis pa rin ako sa kanya. Gusto kong mapapikit sa inis ng pagdating sa kwarto ay parang bulang na wala ang antok ni Harvey. Kaya hindi tuloy makaalis si Kieran dahil ayaw niyang mawala sa paningin niya ang daddy niya. Are you going to sleep here tonight, Daddy? Rinig ko pang tanong ng sutil kong anak. Agad na sumabat ako habang hinuhubad ang high heels para makapag-relax bago mag-shower. Kanina ko pa gustong magbihis pero hindi ko magawa dahil nandito pa si Kieran sa kwarto. No, Harvey. He needs to go home. Sabi ko na inunahan agad si Kieran sa pagsagot. Kitang-kita ko ang paglingon niya sa gawi ko at pagbaba ng tingin niya sa hita kong na-expose dahil sa slit ng dress na suot. Halos mapamura ako dahil napapayag ako ni Honey na magsuot ng ganito samantalang dito lang naman kami sa bahay magdi-dinner kasama ang pamilya ni Kieran. Mabilis na inayos ko ang pagkakaupo at tumayo para ikuha ng bihisan si Harvey. Can't you just sleep here tonight, Daddy?
Pangulit pa nito kay Kieran. Gigil na tiningnan ko sila ng masama. Do you really want me to? Tanong pa ni Kieran na mabilis na sinang-ayunan naman ni Harvey. Ilang tikhim ang ginawa ko para kunin ang atensyon niya pero mukhang sinasadya niya talagang hindi ako tingnan. Nang makalapit sa kanila ay agad na umupo ako sa gilid ng kama at sinadyang hawakan ang hita niya. Parang nagulat naman siya sa ginawa ko kaya kunot ang noong napatingin siya sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay at sinubukang daanin sa tingin. Kumunot ang noon niya at hinawi ang kamay kong nakahawak sa hita niya at nginitian sa Harvey. Alright, I'll sleep here. Mabilis na tinakpan ko ang bibig niya para hindi niya matuloy ang sinasabi. Harvey would surely sulk all day tomorrow if he couldn't see him when he woke up. I leaned closer to him. Let's talk. Mariing bulong ko na sinadyang hinaan para hindi marinig ni Harvey. Kitang-kita kong paglunok niya nang mapalapit ako sa kanya. Titig na titig siya sa akin.